Ang pag-isa sa abandonadong bahay ay nagdulot ng mga pagbabagong hindi ko inaasahan. Hindi lang ako basta nanatiling isang nilalang na uhaw sa dugo. Ang yanggaw sa loob ko ay tila nag-e-evolve, nag-a-adapt sa bagong kapaligiran. Napansin ko ang mga sugat na natatamo ko sa gabi, mga gasgas mula sa matinik na halaman, mga hiwa mula sa matatalas na bato, ay naghihilom ng mas mabilis kaysa dati. Sa loob lang ng ilang oras, halos wala ng batas. Ang bilis ko sa pagtakbo sa gubat ay hindi na pangkaraniwan. Para akong anino na humahagibis sa pagitan ng mga puno. At may bago pa, isang gabi habang pinagmamasdan ko ang isang kawan ng paniki, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon. Isang uri ng pagkaunawa sa kanilang mga huni. Sinubukan kong gayahin ang tunog mula sa kaibuturan ng aking lalamunan. Isang mataas at matinis na huni na hindi ko alam na kaya kong gawin. At nagulat ako nang ang ilang paniki ay tila sumunod, umikot sa aking ulunan bago lumipad palayo. Ito ba'y biyaya ng sumpa o mas malalim na pagkalubog sa pagiging hindi tao? Ang lakas na ito nakakatakot. Si Tia Elena. Ang kanyang presensya ay hindi na lang isang malayong bulong. Nagsimula siyang dumalaw sa aking mga panaginip. Hindi na ito yung mga dating bangungot ng pangangaso. Ito'y mga pagtatagpo. Minsan siya'y ang babaeng nakilala ko sa kanyang bahay. Bata, maganda, ngunit may malamig na mga mata. Sa ibang gabi, siya'y isang anino na may nagbabagang mga mata, bumubulong ng mga sikreto ng kadiliman, ng mga pangalan ng iba pang katulad namin, ng mga ritual na kailangan daw gawin para lalong lumakas. Malapit na ang panahon ng pagtitipon, Marco. Bulong niya sa isang panaginip, kailangan mong maging handa. Kailangan mong patunayan ang iyong halaga sa ating lipi. Nagigising akong pawisan at naguguluhan. Ano ang ibig niyang sabihin? Anong lipi? Pilit kong iwinawaksi ang kanyang imahe, ngunit ang kanyang mga salita ay tumatatak sa isip ko, isang lason na unti-unting kumakalat. Dahil sa mga bagong kakayahan, ang panganaso ng mga hayop sa gubat ay naging napakadali. Ang dating hamon ay naging ordinaryo. Ang mga usa, baboy ramo, malalaking bayawak, wala na silang takas sa akin. Ngunit ang kabusugan na dulot nila ay panandalian lamang. Ang yanggaw sa loob ko ay naiinip. Humihingi ito ng bago, ng mas komplikado. Nararamdaman ko ang pagtitig nito kapag mga maliligaw na magtutroso sa di kalayuan o kapag may mga mangingisda sa ilog na malapit sa aking teritoryo. Ang amoy ng kanilang dugo, ang init ng kanilang buhay, mas matindi ang pang-akit nito kaysa sa kahit anong hayop. Pinipigilan ko pa. Nagtatago ako sa mga anino kapag may tao. Ngunit alam ko, malapit na ang araw na ang pagkainip ng halimaw ay hindi ko na kayang supilin. Ang mga pader ng aking pagtipigil ay unti-unti nang gumuho. Isang hapon, maingay ang gubat. Mga tawanan, sigawan, mga kabataan. 4 sila, 2 lalaki at 2 babae. Marahil mga estudyanteng naghahanap ng adventure o mga taga-kabilang bayan na nagpiknik. Naligaw sila at napadpad malapit sa abandonadong bahay. Naramdaman ko agad ang kanilang presensya, ang kanilang amoy, ang pintig ng kanilang mga puso. Nagtago ako sa likod ng malalaking puno. Pinagmamasdan sila. Wow, creepy naman dito, sabi ng isang babae. Tara, pasukin natin yang lumang bahay.
sabi naman ng isang lalaki. Nagsimula silang maglakad papunta sa aking tahanan. Ang unang reaksyon ko ay takot. Takot na matuklasan nila ako. Ngunit mabilis itong napalitan ng galit. Teritoryo ko ito. Walang pwedeng pumasok. At ang Yanggaw, nagising ito ng husto. Sila na, pagkain, sariwa, bulong nito sa isip ko. Sinubukan kong takutin sila. Gumawa ako ng mga kaluskos sa paligid. Naghagis ng mga bato mula sa malayo. Umungol ako ng mahinat mula sa mga anino. Natakot sila, oo, pero ang tapang-tapangan na lalaki ay nagpatuloy. Wala yan, guni-guni niyo lang. Hinamon niya ang kadiliman at iyon ang nagtulak sa akin. Hindi ko na napigilan. Sa isang iglap, lumabas ako mula sa pinagtataguan. Hindi ko alam kung anong anyo ang nakita nila. Ang alam ko lang ay ang takot sa kanilang mga mata nang makita nila ako. Nagtakbuhan sila. Hinabol ko sila. Hindi dahil sa utos ni Tia Elena, kundi dahil sa sarili kong galit at sa hindi mapigilang pagnanasa ng Yanggaw. Naabutan ko ang nahuhuling lalaki, yung matapang. Itinulak ko siya. Bumagsak siya, tumama ang ulo sa isang bato. Nawalan siya ng malay. Tinitigan ko siya, ang dugo na umaagos mula sa kanyang ulo. Ang init, ang amoy. Dumila ako sa sarili kong labi, ngunit bago pa ako makagawa ng mas malala, narinig ko ang sigaw ng kanyang mga kasama na papalapit. Tumakbo ako pabalik sa gubat, iniwan siya doon. Nailigtas ang lalaki, pero malubha ang lagay. Kumalat ang balita sa mga taratig bayan. May halimaw daw sa gubat malapit sa abandonadong bahay. Isang maligno na umatake sa mga kabataan. May mga nag-organisa ng grupo para suyurin ang gubat. Mga ordinaryong taong may dalang itak at baril, pero wala silang nakita. Madali ko lang silang naiwasan. Subalit ang insidente ay umabot sa pandinig ng isang tao na hindi ordinaryo. Si Lolo Ben, isang matandang mangangaso na kilala sa kanilang lugar bilang dalubhasa sa mga nilalang ng gabi. Narinig niya ang deskripsyon ng mga nakaligtas, ang bilis, ang anyo na hindi mawari, ang lugar na pinangyarihan, at alam niyang hindi ito ordinaryong maligno. May kutob siyang ito ay gawain ng isang aswang. Nagpasya siyang pumunta sa aking lugar para mag-imbestiga ng personal. Naramdaman ko agad ang pagdating ni Lolo Ben kahit hindi ko pa siya nakikita. Iba ang kanyang presensya, tahimik, mapagpatyag at may dalang panganib. Nagsimula akong makakita ng mga senyales, mga patapong sanga na may nakasabit na bawang malapit sa mga daanan, mga linya ng asin na bigla na lang lilitaw sa lupa malapit sa bahay, mga kakaibang simbolo na inukit sa mga puno. Alam niyang nandito ako. Alam niya kung ano ako, o kahit papaano'y may ideya siya. Sinusubukan niyang ikulong ako o palayasin. Isang gabi, habang pauwi ako mula sa pangangaso, muntik ko nang maapakan ang isang balatik, isang uri ng patibong na may matulis na kawayan na nakatago sa ilalim ng mga dahon. Kung hindi dahil sa tumalas kong pandinig na nakarinig, sa mahinang paggalaw ng mekanismo, baka napuruhan ako. Hindi na ito biro. May tunay na panganib na nag-aabang sa akin. Ang presensya ng mga ngaso ang nagtulak sa aking muling buklatin ang lumang kwaderno. Ang takot na mahuli na mapatay ay mas matindi kaysa pagtanggap ko sa aking pagiging halimaw. Hinanap ko ulit ang punit na pahina, baging na apoy at dalisay na luha. Ano ang mga ito? Saan matatagpuan? Wala nang ibang detalye sa kwaderno. Ngunit ang mga salitang iyon ay nagtanim ng desperadong pag-asa. Kung may paraan para patulugin o pigilan ang Yanggaw, kahit pansamantala lang, kailangan kong subukan. Ito na lang marahil
ang natitirang paraan para mabawi ko kahit kaunti ang aking sarili o para man lang makatakas sa mga ngasong tumutugis sa akin. Kailangan kong umalis sa lugar na ito at hanapin ang mga iyon kahit gaano pa kapanganib. Habang pinaplano ko ang aking pag-alis, lalong naging mapilit ang mga bulong ni Tia Elena sa aking isipan. Huwag kang umalis, Marco. Dito nga lang. Mapapahamak ka lang sa labas. Ang mga ngasong iyan, madali ko siyang maitutumba kung papayag ka lang na tulungan kita. Tinutukso niya ako gamit ang alok na proteksyon at kapangwarihan. Ngunit kasabay nito, may bahid ng pagbabanta. Ang paghahanap mo sa mga alamat na iyan ay kataksilan sa ating dugo. May parusa ang mga tumatalikod sa kanilang pamana. Naguguluhan ako. Sino ang paniniwalaan ko? Ang sarili kong desperasyon para sa kaligtasan at paglaya o ang madilim na pangako ng babaeng nagbigay sa akin ng sumpang ito? Alam kong mapanganib ang landas na tatahakin ko, pero mas nakakatakot ang manatili sa kanyang anino. Nagpasya ako. Kailangan kong umalis. Kailangan kong hanapin ang baging na apoy at alamin kung ano ang dalisay na luha. Nag-ipon ako ng ilang kagamitan mula sa abandonadong bahay. Isang lumang itak na kinalawang, ilang piraso ng damit, ang kwaderno at ilang natirang tuyong karne ng hayop, kahit alam kong hindi ito magtatagal sa aking panlasa. Pinag-aralan ko ang mga lumang mapa na nakita ko sa bahay. Sinusubukang alamin kung saan posibleng matatagpuan ang isang halamang may pangalang baging na apoy. May mga alamat na nabasa o online noon tungkol sa mga bulkan, mga lugar na mainit at espiritual. Marahil doon ako dapat magsimula. Kailangan kong maging maingat hindi lang sa mga ngaso, kundi pati na rin sa mga tao at sa iba pang nilalang na maaaring makasalamuha ko. Sa huling gabi ko sa abandonadong bahay, umupo ako sa may bintana, pinagmamasdan ng gubat na naging saksi sa aking pagbabago. Naramdaman ko ang lungkot, hindi para sa lugar, kundi para sa buhay na tuluyan ko ng tatalikuran. Naalala ko sina nanay at tatay. Kumusta na kaya sila? Napatawad na kaya nila ako? O sinusumpa nila ang araw na ako'y kanilang naging anak? Ang dalisay na luha na nabanggit sa yaderno, posible kayang ito'y luha ng pagpapatawad mula sa kanila? O luha ng pagsisisi? O luha ng isang inosente? Napakaraming tanong, napakaunting kasagutan. Ang tanging sigurado ay ang panganib na naghihintay sa akin sa labas. Madaling araw, bago pa sumikat ang araw, tahimik akong lumabas ng bahay. Sinadya kong mag-iwan ng mga maling bakas. Umaasang maililigaw ko si Lolo Ben. Habang papalayo ako sa lugar na iyon, pakiramdam ko'y may mga matang nakamasid sa akin mula sa kadiliman ng gubat. Hindi ko alam kung ito'y si Lolo Ben, ang mga alagad ni Tia Elena o iba pang nilalang na naaakit sa aking kakaibang enerhiya. Bawat kaluskos, bawat anino ay nagpapakaba sa akin, ngunit kasabay ng takot ay ang determinasyon. Kailangan kong mahanap ang lunas o kahit ang pansamantalang kapayapaan. Kailangan kong patunayan na may natitira pang Marco sa loob ng halimaw na ito. Nagsimula ang aking paglalakbay. Ang unang destinasyon, ang isang natutulog na bulkan na may mga kuwento ng mga engkanto at kakaibang halaman. Ilang araw na lakaran mula sa aking pinanggalingan. Ang daan ay mapanganib. Kailangan kong tumawid ng mga ilog, umakyat ng mga burol, at iwasan ang mga baryo. Ang bawat gabi ay isang hamon, ang paghahanap ng makakain,
Ang paglaban sa Yanggaw na gustong kumain ng mas malaki at ang pag-iwas sa mga posibleng panganib. May mga pagkakataong nakakaramdam ako ng ibang presensya sa gubat. Mabilis na anino, kakaibang tunog na hindi ko mawari kung ano. Ang mundo sa labas ng aking pag-iisa ay mas malaki at mas mapanganib kaysa sa inaakala ko. Sa aking paglalakbay, paminsan-minsan ay kailangan kong dumaan malapit sa maliliit na pamayanan para makakuha ng impormasyon o magnakaw ng kaunting pagkain, prutas o gulay kapag hindi na kaya ng sikmura ko ang karne. Sa mga pagkakataong ito, naririnig ko ang mga usapan ng mga tao, mga kwento tungkol sa mga nawawalang taga-nayon, mga kakaibang nilalang na nakikita sa gabi, mga babala tungkol sa pagpasok sa ilang bahagi ng gubat, lalo na malapit sa matatandang puno o mga kuweba. May nabanggit din silang isang matandang ermitanyo na nakatira raw malapit sa bulkan na sinasabing may alam tungkol sa mga lihim ng kalikasan. Posible kayang siya'y makatulong o isa lang din siyang panganib? Habang papalapit ako sa bulkan, lalong lumalakas ang pakiramdam kong sinusundan ako. Hindi na ito ang maingat na pagmamanman ni Lolo Ben. Ito'y mas agresibo, mas mabangis. Minsan, nakakakita ako ng mga malalaking bakas ng paa na hindi pang tao o mga punong may malalalim na kalmot. Nararamdaman ko ang galit sa hangin. Si Tia Elena ba ito? Nagpapadala ng babala? O isa pang nilalang na ayaw akong makarating sa aking patutunguhan? Ang paghanap sa baging na apoy ay hindi lang pala paghanap ng lunas. Isa rin itong pagpasok sa isang digmaan na hindi ko pa lubos na naiintindihan. Ang tanging alam ko, kailangan kong magpatuloy kahit ang bawat hakbang ay papalapit sa posibleng kamatayan o sa mas malalim pang anyo ng pagiging halimaw.